Dumako po naman tayo sa Taguig para kamustahin ang pagsisimula ng canvassing doon. May live report si Micaela Papa. Micaela? Jessica, tuloy-tuloy nga lang ang canvassing dito sa lungsod ng Taguig as of 8:15 p.m. Meron na tayong 18% ng mga cluster precinct na nakapag-transmit ng kanilang mga boto dito sa City Board of Canvassers. Ngayon, baka nagtataka kayo, bakit isang oras na mula na magbukas ang canvassing, nasa 18% pa lang tayo? Well, Jessica, kanina pa lang nag-abiso na ang COMELEC na kung hindi man naantala yung botohan, posibleng magkaroon ng delay dito naman sa bilangan. At yan ay dahil 30 PCOS machines ang pumalya kanina during the voting period. So sa halip nga na maitransmit nila agad yung mga boto, ang mangyayari, bubuksan pa ng mga Board of Election Inspectors yung mga ballot box at mano-mano nilang isusubo dun sa panibago at mas maayos na PCOS machine itong mga balota. So imagine, sa isang PCOS machine, there are around 1,000 votes and there are 30 defective PCOS machines. So mga 30,000 votes yung kailangan nating manually na isubo ulit. So ito nga yung makakapag-delay nitong canvassing. Samantala, Jessica, kanina sinasabi natin na pantay-pantay ang lahat pagdating sa halalan. Pero napansin natin na may mga ilang grupo na medyo nahihirapan na makaboto ngayong halalan. Kasama na nga dyan yung mga preso. Ulat nga ng mga nakausap nating Special Board of Election Inspectors, sa halip na 7 a.m. to 7 p.m. ang voting period tulad ng para sa mga normal na botante, para sa mga preso, naging 10:45 a.m. na ang simula ng botohan. Iyan ay dahil hindi nga sila makakaboto sa mga precincts. So ang ginagawa, kinukuha yung kanilang balota mula sa precinct, dinadala pa sa kanilang selda ng isang support staff at doon sa selda sila mag-fill up ng kanilang ballots at pagkatapos doon ibabiyahe na naman yung balota pabalik sa precinct. So napakahaba nitong proseso na to. Ang nangyayari, tinatapos din tuloy ang voting period ng 3 p.m. para nga maibiyahe pa itong mga balota pabalik sa mga precinct para mabilang. So ang nangyayari tuloy, napakaigsi nitong voting period, marami daw ang hindi nakaboto. So kung 63 na inmates ang nakaboto, Jessica, ay nasa 72 naman ang hindi nakaboto. So kahit nga yung mga Special Board of Election Inspectors na ating nakausap ay na-frustrate sa gantong sitwasyon, ngunit wala nga silang magawa dahil ito yung utos ng COMELEC, ganito yung proseso. Ang gagawin na lamang daw nila ay isusulat nila sa report yung kanilang suggestion na sa susunod na halalan, sana maidala na lang mismo yung mga balota doon sa mga selda para nga hindi na ma-disenfranchise itong mga inmate na ito. Yan ang latest mula dito sa Taguig. Micaela Papa, GMA News, nakatutok sa election 2013. Mika, mahigpit pa rin ba ang pagbabantay ng mga watcher ng mga magkalabang partido? Kasi alam naman natin dyan sa Taguig, mainit talaga yung laban, no, sa local races, lalo na sa pagka-mayor. So yung mga watcher ba nila, vigilant? Jessica, yun nga, kanina pag-akyat natin doon sa City Board of Canvassing room, ay nakikita natin nakabantay talaga yung kanilang mga poll watchers. At syempre, hindi lang yung mga poll watchers na nagbabantay, pati yung PNP dito ay nakabantay talaga. Meron tayong mga 3 layers of security dito sa canvassing site dahil nga in the past ay medyo naging mainit yung labanan dito sa Taguig. Kanina nga lang sa may Maharlika ay may incident daw kung saan hinaras di umano yung ilang supporter ni mayoral candidate Rica Tinga ng mga public safety officer ng munisipyo. So, todo bantay talaga pati yung PNP dito, Jessica. Oh, okay. At Mika, ano kayang expectation nila hanggang anong oras kaya itong canvassing dyan sa Taguig? Ayun nga, Jessica, dahil nga meron tayong 30 PCOS machines na pumalya at 11 lamang ang contingency PCOS. So ang mangyayari daw dito ay hihiram pa sila ng PCOS machines mula dun sa mga katabing precinct. So sabi nga nung COMELEC officer dito kanina, siguro hindi mas maaga sa 12 midnight. Siguro past 12 midnight pa yung pinakamaaga nilang magiging proclamation, Jessica. Okay, maraming salamat, Micaela Papa.